Kakatapos ko nga lang maligo at kakaalis lang ni Daddy dahil kailangan niya na magtrabaho. At pagkatapos ko nga maligo, nagpatuyo lang ako saglit ng buhok tapos lalabas ako. Pero syempre hindi pwedeng kalimutan ang maglagay ng sunscreen dahil alam niyo naman ngayon grabe ang tindi talaga ng init. Kaya naman hindi talaga pwedeng hindi ako maglagay ng sunscreen, lalong-lalo na nga hindi talaga ako mahilig magdala ng payong. Kung matagal na nga kayo nanonood sa mga vlogs ko mga mamis, alam niyo talaga na sa tuwing lalabas ako ay hindi talaga ako paladala ng mga payong. Di bali nang masikatan ng araw, wag lang magbitbit ng payong. So anyway mga mamis, after ko maglagay ng sunscreen, ito nga't lumabas na ako dahil meron ako mga kailangan bilhin na binilin sa akin ni Daddy bago siya pumasok sa trabaho. By the way mga mamis, excuse nga pala sa armpit ko na madalas niyong makita dahil ang hilig ko talagang magsuot ng sando or spaghetti. Meron kasi ako ibang nabasang comment na yung armpit ko daw dapat kinukuskus ko kasi maitim. Gusto ko lang sabihin sa inyo mga mamis na yung itim na nakikita nyo sa armpit ko ay balat yan. Marami akong balat sa katawan mga mamis, pero itong balat sa kilikili ko talaga yung pinakaayoko kasi nga nagmumukhang maitim or libagin ng aking kilikili. Di naman maitim ang armpit ng mamshi panay nyo at hindi rin naman talaga maputi. Yung sakto lang. Pero mga mamis ko sakaling meron nga kayong mga tao or mga babaeng nakikitang maitim yung kilikili tapos mabuhok, wag nyo nang pagtawanan or wag nyo nang asarin kasi normal naman talaga sa tao yon kahit sa babae or palalaki man yan. Anyway mga mamis, na-share ko lang naman kasi nga naalala ko na meron nga akong ilang nababasang comment about sa armpit ko na pinagtatawanan dahil maitim daw. So ngayon nga nandito na nga ako sa loob ng Robinson at kumukuha na nga ako ng mga ibinilin sa akin ni Daddy. Actually ang bili lang talaga ni Daddy kape niya, tapos mayonnaise at saka tinapay ni Atina. Pero bumili na rin ako ng 2 pirasong tuna, tapos bumili na nga rin ako ng sabon, pati ng aking downy. Kasi nga dahil bakasyon na, gusto ko talaga, lagi ako maglaba ngayon dahil wala naman akong asikasuhing estudyante. Isa din sa dahilan kung bakit pala nagpunta ako dito sa Kai Mall kasi nga kailangan ko din bumili ng charger namin ni Atina dahil yung mga charger namin ay sira na hindi na nagcha-charge yung cellphone namin. Dapat nga talaga sabi ni Daddy sa online na nga lang ako bumili para makabili pa kami ng ilang piraso at may reserba kami. Pero kasi ang problema kapag hindi pa ako bumili ngayon wala na talaga akong gagamitin. Ilang araw malulobot yung cellphone ko, antayin ko pa yung in-order online. Kaya naman, bumili na nga lang ako dito, tapos sa mga susunod na araw, order na lang kami online para may reserba nga. Mabilis kasi talaga masira ang mga kable ngayon mga mamis, lalo na nga kapag mumurahin kahit anong ingat mo. So ayun na nga mga mamis, nakuha na ako ng 2 kable, tigisa kami doon ni Atina. Charger ako ng charger, kable lang pala yung kailangan ko kasi meron naman kaming plug dito sa bahay. So ayun lang naman talaga yung pinunta ko doon sa Kai Mall, tapos nung nabili ko na lahat ng kailangan ko ay dali-dali na nga ako umuwi agad. At pag uwi ko nga dito, inilabas ko nga agad yung isang kable sa lagayan kasi kailangan ko naman ng i-charge yung cellphone ni Atina dahil 2 araw na rin talagang lobat yun kasi nga hindi niya na na-charge. Habang sina-charge ko nga yung cellphone ni Atina, ito nga't nagsalang naman na ako ng mga lalabahan ko dito sa washing. Ito rin talaga yung dahilan kung bakit bumili ako ng sabon kasi wala na rin kaming stock. Hinahanap niyo pala si Atina ng mga oras na yun ay natutulog pa siya kaya hindi ko na rin talaga siya naisama sa paglabas. Pero kapag gising naman si Atina, hindi ko pa rin siya naisasama. Kapag nakikita niyo minsan si Atina sa mga vlog ko na naisasama ko siya na lumalabas, sapilitan yun mga mamis kasi nga itong si Atina ayaw niya talaga lumalabas ng bahay. Pero minsan naman kahit ayaw niyang sumama sa akin sa labas, sinasama ko pa rin siya lalong-lalo na nga kapag alam kong matatagalan ako, abutin ako ng ilang oras sa labas dahil ayoko talagang maiwan siya dito sa loob ng bahay ng matagal. Habang nagpapaikot ako ng mga labahin ko sa washing, ito nga't magsasaing na din ako para nga pagising ni Atina ay makakain na siya. Bali ang ulamin na nga lang namin ni Atina pagising niya yung binili kong kantuna. Gigisa ko na lang yung sa bawang at sibuyas, tapos sakto naman meron pa kaming konting repolyo sa rep, isasahog ko na lang din o isasama ko na lang din yung repolyo na yon para nga may kasamang gulay. So habang inaantay ko na matapos yung nilabhan ko, pati na rin yung sinasaing ko, ito nga tinransfer ko na yung kape ni Daddy. Itong kape ni Daddy mga mamis, mabilis tong maubos kasi nga nagbabaon siya neto kapag papasok siya sa trabaho. Kaya naman kung napansin nyo sa mga vlog ko, madalas talaga kaming bumili ng kape. Mahal daw kasi yung kape sa mga trabaho niya, kaya hanggat maaari, binabaunan ko na lang si Daddy ng kape. Naglalagay na lang ako sa plastic, pati yung asukal mga mamis, nagbabaon na lang din siya. Tapos pagdating sa trabaho niya, pag break time nila, nanghihingi na lang siya ng mainit na tubig kasi libre naman yung mainit na tubig. Actually, pwede naman si Daddy manghingi ng kape kasi kasama din naman ata yun sa meal nila. Kaya lang dahil nga malakas magkape si Daddy, dahil alam nyo naman, buong Magda magising si Daddy, nahihiya siya na lagi siyang manghihingi ng kape. Kaya kaysa manghingi siya, minsan bibili siya or di naman kaya, yan, nagbabaon na lang siya ngayon. So anyway mga mami, ayun lang naman, na-share ko lang kasi nga alam kong madalas nyo napapansin na madalas kaming bumili ng kape sa Robinson. Kaya lang pala kami nag-Robinson mga mamis kasi mas mura ang bilihin sa Robinson kumpara sa mga tindahan dito sa amin. So feeling ko ngayon mga mamis, nasasagot ko yung mga katanungan sa isip nyo na minsan ay hindi nyo mailagay sa comment. Pero meron pa rin talagang mga ibang malalakas loob na nagko-comment. Pero nakakatuwa kasi yung mga tanong naman nila in a nice way. Meron lang din talagang mga rude na comment. So yun na nga mga mamis, fast forward na tayo, move on na tayo sa mga katanungan nyo. Ayun nga
matatapos na akong maglaba, nailagay ko na sa hanger at naisampay ko na isa-isa. Kinabukasan naman, pag natuyo na ititiklopin ko na lang. Sunod ko naman ginawa mga mamis bago nga ako kumain ay nagpack nga muna ako ng mga pa-orders. Etong mga to na print muna ni daddy yung mga waybill bago nga siya umalis kanina. Para nga kinabukasan, pagising ni daddy ng mga bandang tanghali o di naman kaya hapon bago siya pumasok sa trabaho ay madadropot niya na yung mga to. Gaya ng dati, karamihan pa rin sa mga nag-order ng sabon ay yung mga repeat order o yung mga matagal nang gumagamit ng sabon gaya nga nung gamit ko. Yung mga nakikita nyo ng paisa-isang pinapak ko, yun naman yung mga nagtatry pa lang muna. Marami na rin palang nag-checkout ng sunscreen. Yung sunscreen ko mga mami, 75 pieces na lang yung stocks at kapag naubos yan, 2 buwan na naman yung aantayin ko bago makapagpabox yung kaibigan kong nasa Korea para nga padalhan niya ulit ako ng mga sunscreen. So anyway mga mamis, ilalagay ko na lang yung mga link dyan sa comment section sa baba, tapos i-click nyo lang yun, lalabas na yung shop kung saan kayo pwedeng mag-order ng sabon pati na rin ng sunscreen. Noong mga oras na to mga mamis, nakita nyo na tapos na ako mag-pack, inilagay ko na doon sa may eco bag na blue. Kinabukasan na to mga mamis at pagising ko, pagdating nga ni daddy galing trabaho, sabi niya napakadami daw nag-order ng sabon na naman. Alam niyo ba mga mamis, itong pinapak ko ngayon, 15 pieces yan. Pero bago yan, meron pa siyang naunang order dyan na 8 pieces or 9 pieces ata yon. Hindi ko masyadong matandaan kasi si daddy talaga ang nagmo-monitor ng mga waybill. Ako kasi talaga taga-bilang lang at saka taga-pack nga lang ng mga pa-orders. Bukod pala sa 15 pieces na yan, meron ding nag-order na 9 pieces na sabon tapos 3 sunscreen. So, bali sinabi ko sa inyo kaninang 75 pieces na stocks ng sunscreen, nabawasan na ng 3. Hindi ko na nga pinakita sa inyo yung kabuuan ng pagpapak ko. Minadali ko na kasi mga mamis kasi nga yung iba dyan ay kailangan na talagang ihabol ni daddy sa drop-off point para nga ma-receive agad ng mga nag-order. Ulitin ko nga mga mamis, ilalagay ko dyan sa comment section yung mga link kung saan kayo pwedeng mag-order.